Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Ito po ang iRadio at Sipan. Alright, islap ng pag-ibig. Good morning guys. It's Tuesday. Ayan.
Sa kanila, last day na ng July. Yes. 31 sa kanila. At 30 pa lang dito. But anyway, good morning at magandang gabi Los Angeles. Ito pong iRadio araw po ng Tuesday, July 30. At syempre today, Pastor James, the return comeback of the Pink Pastor. Ayan, ako. Ang siguro yung iba din sa inyo nakapag-breakfast na kami. Tapos na rin. Si Ma'am Shi, as always, pagoda na naman siya. Ayan. Inunahan mo naman ako. Siyempre, pero hindi ako nag-overtime ngayon. Hindi ka nag-overtime? Sakit to. Ah. Parang may stiff neck. Masahe yan. Oo Masahe. nga, masahe mo ako mamaya. Ay, Masahe lang. ay, yung masahing yung may happy ending. Ganon. Sira. Oo, kasi hagurin mo yung likod ko, makakatulog ako. Kaya maging happy ka. Yun Happy naman ako, di Kayo ba? talaga isip. Kung ganyan. Yung mga pagiging yun. yung Ano? Judgmental. Judgmental siya. Muati ka na. Okay, babati na po ako. Yeah. Magandang po tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan. Ay, ano ba sasabihin ko? Sino nanalo sa Miss Beauty Pageant? Ha? Beauty Pageant. Ano yun? Miss May Universe. Meron na ba? Hindi mo alam? Kailan? Last year pa. Last year yun. Ayan. Magandang umaga muli po sa inyong lahat. I hope everyone is having a good time. Nakakain na po ba kayo? Nag-breakfast or brunch na ba kayo? Whatever you're doing. Nakapaghatid sa eskwela? Nakapaghatid na ba sa school ng mga anakis? Naka-start lang ang school? Malinis na ba yung school nila? Oo, for sure. Hindi sila papapasukin doon na hindi malinis. Maraming Ayan. pinahang mga gamit na sira. Kung ano man ginagawa nyo, thank you so much at nakakapag-check-in pa rin kayo sa iRadio. Yan. Oo. Hindi naman to ang priority. Siyempre, priority nyo dyan sa mga gawain sa bahay. At siyempre, kung may chance kayo, makinig tayo ng mga salita ng buhay. Yun, importante din yun. Pero kung talagang may gagawin kayo, maintindihan na ni Lord John, pero pwede nyo naman panoorin yung replay. Ayan. It's either sa YouTube or dito sa Facebook. Or sa YouTube naman, comment naman ng konti para madagdagan ang ating monetary. Diba? Ay, nga pala, may good news ako. Ano? Nag-send ng congratulations ang YouTube at padadalan tayo ng silver player. Oh! Yes. Sure. For reaching to 20,000 subscribers. Ganon? At syempre, outstanding tayo sa Facebook. May silver na tayo? Sa social media. 20K ba yun? Ewan ko bakit ako pinadala ng ganun. Di ba mga, tama 20K. Pag silver. Silver player. Meron na tayo? Oh, yes. Praise God. Yes. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Yes. Salamat. Sa ating mga legit tower card. Maraming salamat una sa Panginoon, siyempre. At siyempre, sa inyong mga sumusuporta. Hintayin po natin yan. I-display po natin yan dito sa likuran natin. Alam niyo, nung araw yan, pinapangarap-pangarap lang namin yan. Sabi, yung 2,000, kinayan. Sabi, dagdagan pa natin yan ng 4 na 0. Sabi niya, bahala na si Lord dyan. Yeah. Pero, hindi naman tayo nagbabrag, but, ayan, si Lord ang gumawa ng paraan. Kasi 4 years na tayo, everyday, ganun. So, ina-analyze ko, bakit kaya padala ng si YouTube ng ganun? Wala naman tayo. Alam ko, ang alam ko, 100K. Player 100K. Pero sobrang tagal naman yung na yun. Yung nakalagay na message niya ron is, ano ba yun? Baka naman papel lang muna. Hindi, talagang silver player. Antayin natin, di ko alam. Tingnan natin, whatever it is. Alam mo naman sila kay pagka, may ang sinasabi doon, for having continuous na dito sa social media, sa 4 years. Kasi minsan, di ba, naging outstanding tayo for
best social media program sa Facebook. Oh? Ayan. So, we'll see kung ano yan. Makakita natin yan kung kailan papadala. I think it's this week on the way na ata yung Ayan. may binigay na tracking number sa akin. Oh, FinEdX nila. Yes. Yeah. Kaya, believe it or not. Kaya, may celebration tayo pagdating ng ating... Oh, syempre. Mamimigay For tayo. sure yan. Yan. Mamimigay tayo ng... Magbibigay tayo ng 20 na tiga... Tig to 200,000. 200,000. 200 pesos. Di ba 20 years eh? So, 20 na tag to 200. Ayan. Yan. Let's see. Let's wait. Ako alam mo no, yung ganyan, ayoko na suspense ako eh. Basta, come what may. Kung nandyan. Kung wala, okay, fine. Oh. Wala ka na naman F. F. Ayan na naman tayo. Sabi ni, ano yung sinasabi dito ni AR? Ma'am, si and Popsi pwedeng maglapag ng link ko ng YT. YouTube po dito to promote ng Family iRadio. Wow, why not? O yan. I don't know, yeah, sure. Go. Sure. Ayan, gora Kung tayo ano dyan. mang gusto nyong gawin na makakapag... Tulong. hindi naman, ang prinopromote natin dito ay hindi ang iRadio. Ang prinopromote natin dito ay ang words of life. Yun yung mga salita ng Diyos na pwede nating ma-disseminate all over the world. Ayan, na ginamit lang ang iRadio as pangalan a lang yung channel. iRadio eh. Pwede namang Rejoice Carinderia. O ganon, di ba? Or kaya Rejoice Bonete Sari-Sari Store. Pwede naman ganun eh. Wala naman. iRadio. Pwede na. Pangalan lang naman. Ang talagang laman na ito is yung the Word of God. Yung mga dinideliver ng ating mga pastors. Ng ating mga pastors. Siyempre. Di naman pinag-aralan nila yun bago nila mahirap i-deliver yun dito. Mag-aaral din sila. Hindi basta-basta din. Kasi they are being watched. Hindi natin alam. Marami tayong mga silent watchers. Alam mo, parang sa mga nasa ibang bansa. Silent customer, bang tawag Ano ba yan? Yung Ewan ko. yung mga nasa mga stores, gaya ng Jollibee, merong mga secret dyan eh. Secret agent? Secret ba yung nag-o-audit. Katulad sa Jollibee, merong ganyan na magpapanggap na customer pero nag-o-audit pala. Parang sa mga stores. Yung mga anong tawag doon yung mga umiikot-ikot na customers. Akala ay customer pero nagmamatyagayo. Ayun. Yan sa social binabayaran media. yung mga ganon. So sa social media may ganyan din tayo. Yan yung mga spy ng mga YouTube ng Megatron. Okay, magbati na ta. Okay, Okay. Yes, praise God. Good morning, guys. Glory to God. Thank you again sa isang araw na ito. Malakas ng araw, kaya yan, pwede na magsampay ng mga damit sa labas. Siyempre, dito rin. Sa umaga malamig, sa gabi, sa hapon. Madaling araw. Madaling araw malamig. Akala mo December na. Yes. Sa umaga ko, by the way, sa umaga, naka-jacket na ako, ha? Hindi nga, serious, di ba? Correct. Nagdodoble na ako ng Malamig sa umaga. Meron na akong doble sa pantalon. Ayan. No joke. Yes. Hello, una sa listahan ko. Ewan ko kung sino nauna, but kahit sino nauna. Siyempre, si Rejoice Orfilia. Elaine Gonzalez. Maghahatid ng mga Junakis yan. Mga dakilang nanay. AR Santiago. AR, pakitulong. Ililink mo yung iRadio sa YT mo. Okay? Manilyn Agustin. Magandang umaga. Hello, Manilyn. Siyempre si Mami Flosser Cordero. Mami Flosser! Miss yung mama. Ang kumari kong maganda? Kasi kumari ko kaya maganda siya. Ganon. Ayan, si Jen Nunez. Ito yung gamit kanina ni Mary Grace Kabigting. Yung sa anak niya. Bati na rin natin anak niya. Si Kurt Timothy Kabigting. Ayan. Gamit yan ni Mary Grace Kabigting. Yung account na yan. Yes, si Marilo Alvarado Napire. Maghahatid din ng mga Junakis sa school. Diba? Sarap na may anak dapat, no? Maridet Damos. Maridet. Aba, kailan ba kakasal
kasal si Maridet? Malapit na, di ba? Balita I ako. think October, Ayan. right? Right, ayan. Malalang isa ng nguso na naman natin. Si Pastor Sammy Santos. Ayan, nadoble si Marites. Klang-klang, Ramatula. Mamamagtikaan ng ating mga nguso. Yes, Hello, syempre. Klang-klang. Si Sister Lala Carmina. Ayan. Okay. Wagi ba siya kagabi? Ha? Nagwagi ba siya kagabi? Yes. Wagi sila. Wagi lahat tayo. Okay, diba? Negra Pepita. Ayan. Negra Pepita. Ayan. Si Ate Berna Delphine. Si Pastora Adora Reyes. Ay, po. ayan o. Pastora. Kamusta na ang I-text mo kita mamaya. Yula Valdez? Siyempre. Si Miss Yula Valdez? Si Pastora Maridec Lahano. Ayan. Pastora, kayo po bukas. Sorry Promise po, sorry. Alam niyo naman si Oo. sabi Pero niya, nandiyan lang. daw, Ayan. namimiss na raw niya. Oo. Lynn Sales, hello. Lincel. Hello from Langit Street. Yan, mga taga-langit. Nakakamiss yan. Pabisa-bisa Moven. na. Moven Dennis Kapambi. Ayan. Hello. Hello. Thank you, Maridet. Thank you sa iyong mga stars. Ayan. Ayan, thank you so much po. Mga stars na naman. Ayan. Ano naman gusto ko eh. Pandagdag na. Kahit barya yan, ha? Ba? Ay, nako. Nakakadagdag yan. Oo. Lalo nakakaganda ng kutis pati. Nakai-rejoice na yung nakuha natin noon. Diba? Oo. November po sana if God's willing, sabi ni Maridet. November. Ay, Good. anong November? Ikasal niya. Kakasal niya. Alam nyo, Okay, simple lang nakasal. Ang importante, ayan, yung presence si Lord na siya ang magtatay Tunay. sa inyong, you become one. Yo. Yan, magti-take out kayo sa Panginoon. Siyempre, kanya-kanya silang mga pangarap ng kasal. November, okay lang yun kahit simpleng kasal. Mayroon gusto ng kasal na bonggang-bongga. Oo. Kung may pera, okay. Hindi, kung may Kung may it's up to puhunan. you. May puhunan. Tayo siyempre sa 25 years natin. Next Sabi? year. Ayan ka na naman, ha? Dati ang sweet-sweet mo, bakit nagiging ganyan ka na naman sa akin? Gastos yun. Kiss na. Kiss. Bakit napasok? Aba? Dati kinikis mo ako, nakaupo lang. Kiss. Kailangan ba yun? Siyempre. Diba? Kailangan ba? Malapit ng birthday ko. Naman talaga, pagka ganitong minamahalas ko talaga, Ang yawa ng gusto. Ano maalat? Paparazzi mo, ang bibilis sa mga daliri mag-snapshot. Nako. Tapos sisingilin na naman ako, Papsi. Tama na sa akin ng 500. Si I-release Pastor ko to. Marivic, naka-joyride siya ngayon kaya hindi tayo nakuha na ng picture. Ay, salamat naman. Ay, makukuha yun. Sa replay, Ay, nako. makukuha nila yun. Walang lusot. Mahuhusay. Ayan, kaya yung mga hindi nakapanood, puntahan kayo sa replay. Ay, nako. Talaga naman, may Ayan. para-paraan talaga. Siyempre, di ba? Walang Parang baliktad Parang ako, masaya na nakiss mo. Parang baliktad yata yun. Siyempre. Excuse me, ako'y dalagang Pilipina. Natatawa ako. Dati ang cute mo. Sweet naman talaga. Ngayon, ganyan ka na. Talaga. Ikaw, Ano? lagi na lang ganyan. Ano? Ang sweet naman ako. Lagi kitang binibigyan ng mamahaling alahas. Cellphone mo, linggo-linggo, bago. Ay! Sweet! Ilang cellphone ang dinurog mo sa loob ng isang buwan? Ano, tinapakan ko ganon? Oo. Nakita ng Tinapakan ko. nakita ang cellphone ginagawin martilyo. Pinampopok-pok yung cellphone. Oh my God. Hala-hala. Di sana mumurahin Hala-hala. cellphone eh. Ang iba pang sasala. Ay, meron tayong 8 minuto bago mag alas 8 ng gabi dito sa Los Angeles. Pagwakas. Alas 12 naman yan doon. Nako, nabibisto na po, sabi ni Pastora. Ay, wag na wag mong kalimutan.
Ano daw? Oo naman. Layo pa lang ang tulis ng nguso ni Papsi, sabi ni Ellen. Diba? Huwag nyo na kasitahin yan. Alam nyo Diba? bakit? Eto, sabihin ko sa inyo istorya kung bakit mahaba. Kasi, para wag nang close distance, kung mahaba nga lang hanggang aabot dito. Gano'n. Kaya, may striking distance kasi. Kaya, Ang lakas naman ng music mo. kaya nagkakaroon tayo. Hinahabaan ko yung uso ko. Kasi pag dumikit to, may kasamang uppercut yan sa ilalim. Ganun. Alam mo yun naman yan. Dating trainer ni Manny Pacquiao. Thank you for that. Ay, hindi pala yan. Kilig naman po. Nakikilig daw si AR. Wow. Okay. Yes, ang sakit talaga dito. Wala si Rejoice ngayon, ano? Mainam. Sabi niya, sweet naman po si Brother Ramon, sabi ni Pastor Adora. Nakikita ko sa live niya po, sweet daw siya. Pag wala ako doon. Yan ang sinasabi ko. Yung mga magagaling na judgmental. Judge. Judgmental. Elaine Gonzalez, sinend ko na po kay Ma'am si ang picture, Ayan na naman tayo. Buhay na yan, Wala na. Pinakalat na yan sa buong mundo. Iko-compile ko lahat yung mga pictures na kinunan nila. Ala. May kopya ako lahat nun. Hindi mo na kailangan. Nagpunta ako ng Japan, nakita ko mga picture natin, nakadikit sa mga dingding. Akala mo eleksyon. Papalagay ko kay Rejoice sa ating anniversary. Kailan anniversary natin? Iba-ibang klaseng mga picture na naka-ganon muso. Anniversary natin? August! Ano August? Ay, di. Ano sinasabi mo, birthday? Hindi. Yung birthday ko nga, hindi mo alam eh. October ano? 15. Kanina naman. Sino pinakasalan mo na October 15? Nakalimutan. Ikaw naman eh. Sorry, tao lang po. Talaga? Kalma. Nagugulpi ka na naman sa harap ng madlang people. Ay, nako. Sakat ng leg ko. Ayun no, si Doc SP tawagan mo at magpamasahe tayo. Binago ko na naman yung forma nung monitor ko. Dalawa kasi ang lalaki. Inurog ko na, inusog ko na. Kasi pag dun sa gitna, ang layo ko. Ano sabi mo? Inurog. Kala mo, di ko nadinig yun. Inusog ko dito sa kanan uli. Nag-Ilocano ka na naman. Ay, hindi nga Ilocano. Hindi ko alam lingwahe. Hindi, inurog daytay. Ay, hindi Ilocano yan. Ang inusog sa tag Ilocano ay hindi ko rin alam. Baka alam ni Pastor James yun. Oo. Salitang ipugaw. Igurot. Inurog. Ano yan? Yung alam mo yung pinipig, inuruban. Inuruban, hindi inurog. Inuruban. Ka nagpalusot. Inuruban. At naruban. Ano ba yan? Wala. Syunga ka rin Yan. pagbibintangan mo yung salita kung walang F. Inuruban. Ikaw Ay, nga. wala ka talagang F. Meron. F. Yan ang tinatawag na style. Style. Style yan. Spell followers. Ha? Followers. Pink na lang, pink. Followers? Followers, di mo alam? Spell mo nga. Green na lang. Ay, nako. Pagka ganitong hindi magandang almusal. Bakit ano ba kinain mo? Almusal kanina? Gagawa ko bukas na smoothies, ha? Iinumin mo, ha? Gagawa ko ng avocado. Nakakamiss yung Ay, hindi. mga- Gusto mo yung yung... Hindi yan ang sinasabi ko. Strawberry. Almusal sa Pilipinas. Ay, naku, dito meron naman yan. Ayoko. Kasi pag... Pandesal, may kesong puti. Yun. Ayan. Meron namang kesong puti dito, ah. Followers, sabi ni AR. Followers. Ay, patola. Followers. Patola. Nakabiktima rin. Victim. Ayan. May
Pabiktim din tayo. Okay, ano bang almusal ang nakain mo, Papsi? Kanina umaga, Kumain ka ba? yung binili mo sa 85 degrees. Ay, oo nga, inuubos mo na yung mga tinapay na yun. Well, ito, Meron pa? judgment talaga. No? Pwede namang sabihin na Oh, kinain mo na? kinain mo lang, hindi Kinain mo iubos na lahat? na. Kinain mo na lahat? Oh, yan, ganyan na naman ang Ah, banat mo. Tinatanong lang, Pip. Kinain. Kinain mo na nga. May natira ba? Oh, yun. Sasagot ka lang eh. May natira ba? Hindi yun, kinain mo O ba? ulitin mo tanong. Hindi. Oh. Kasi pag may natira ba, anong ibig mo sabing natira? Mas maigi na yung direktahan. Oh. Kasi ano ba yung natira? It's either kinuha, so may natira, or kinain. At least direct to the point. Hindi direct. Kinain mo ba? Yan Ay, nako. pagbibintang. Hindi, magpaliwanag ka sa barangay. Pagbibintang na walang dahilan. Ay, nako. Follow. Followin ko sila. Yan. Followers. Thank you sa inyo kahapon. Nag-stay sila na matagal-tagal. Yun, ganun ang gagawin natin parate. Total, nakikita natin sa hoister dito, yung mga naka-check-in, tapos nabe-verify natin kung sino yung mga nanalo. Pag nawala yun, hindi tanggalin. Huwag mo na isama sa sa premyo. Grabe ka naman. Ganun ang gagawin natin. Hindi May penalty. Oh, yung mga nanalo kahapon, may mga nabili sila doon sa panalunan nila, Hindi sila makaalis kahapon. Diba? Hello, MJ! MJ! Michael Maranatha, Jackson, Joy hello. Cristobal. Ay! Michael Jackson. MJ! MJ! The teacher. MJ, the teacher. Dati estudyante, ngayon teacher na. Yes. Hello, MJ. Hello, ma'am, MJ. Teacher. Teacher. Mel Cruz. Kumusta na si Mel Cruz? Malinis na ang kanyang bahay. Ayan. Nakapaglinis na yan, for sure. At least may second floor sila, no? Wala lang putik. Kumusta na po yung mga bahay nyo? Ay, si Mel Cruz nakabili daw ng bigas. Wow! Praise God! Ay, nanalo siya kahapon, ano? Oh, good. Oh, very Thank you sa nice. cross culture. The cross culture. Station ID? Okay. Ito po ang iRadio. Ang linitod para sa amin ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Si Rejoice daw nakabili ng house and lot. Ba? Sa napanalunan niya. Galing naman. Si Mel Cruz nakalinis na. Yan. Sila Mary Grace on the process pa po ng pag-aayos ng bahay. Ayan. Oo nga. Beke naman, tulungan natin kung sino yung mga walang ginagawa dyan. Tulungan natin si Mary Grace. Si, Mary Grace. Mary Grace, Magaling sa paglilinis dyan. Tawagan Ano? nyo lang si Rejoice. di ba binaha daw yung I ano know. nila. Nung binaha, nahirapan siya maglinis. Bumili na lang ng bagong bahay. Wow. Oo. May discount kasi siya Wow. dun sa ano nila eh. Oo. Ayun Oo nga, no. Ayaw mo na yun, ma. Ayan. Hirap linisin nun. Oo, bilhin lang tayo ng bago. Bili na ng bagong sabi bahay. niya. Easy. Move in na rin sila kagad. Ayun, no. Oo. May Si discount Cambo, naman. nakabili ng kabayo at rancho. Ayan. Sa napanalunan, nakapagpagawa ng restaurant. Kiniklaim yan ni Mary Grace. Why not? Oo naman. May maraming bagay na Uy, kiniklaim katulad nung kung totoo nga talaga itong magkakaroon tayo ng claim din namin yan nun. Why not? yan. Diba? Ganyan. Mag-uumpisa ka sa pangarap tapos pinabayaan mo. Narinig ng Diyos yung mga pangarap Yes. mo. Dininig ng langit. Darating ang araw, sabi mo, uy, nangyari na. Oh, diba? Dream come true. Diba? May ganyan ba sa inyong mga buhay na nangyari? Ay, Na sa akin minsan marami. Minsan pinangarap mo, tapos sinabi mo kay Lord, sana Lord, may ganito ako.
Sana lang. Pero dumating araw na pinagkaloob sa'yo. Ako, marami akong ganyan. Tulad ng? Tulad nito, katabi ko. Wow! Pinangarap mo ba ako? Sige, kiss nga ulit. Kiss ulit. Wait, ano naman? Pinangarap mo. Ikaw para-paraan ka rin talaga eh. Pinangarap mo pala ako eh. Ngayon ko lang alaman. Kasi kiss na pala. Hindi. Pinangarap kong ano. Hindi ka nagsama. Ikaw naman. Ano ba yan? Hindi. Kala ko ba pinangarap mo ako? Ikaw hindi kita pinangarap eh. Ayun nga, sasabihin Pero ko eh. hiningi kita sa Lord. Uy, bakit ako hiningi? Sabing ganun. Pinamigay na pala ako. Oo, siningi kita kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo na yung mga kasama ko habang buhay. Kahit sino pa siya, mamaling ko siya. Impacta ka rin talaga. Oo, sinabi kay Lord yun. Kaya pala. Ito sabi ni Mary Grace. Alam niyo ba, share ko lang, pag nasa likod po ako ng motor namin nakasakay, habang driving si Habib po, sa tuwing may nadadaanan na mga bahay, mapapasubsub ka na lang ng soon Lord, claiming Lord. Oo naman. Ayan. Oo, ganyan din naman. Pag nakakita ka ng magandang bahay, sabi mo, sana Lord, may ganyan din ako. Nung bago kami dito sa Amerika, pag may nakikita kaming bahay, let's say, kahit ang liit-liit na bahay, pag maliit na bahay yan, okay na yan. Bigay lang sa atin, okay na. Ayun. Pero dito, hindi naman natin nangarap na magkaroon ng bahay. Although, ang bahay po namin ay, syempre, bigay to ni Lord. Hindi naman siya bagong bahay. Actually, ang edad nito, 1950. Diba? Matanda pa sa akin. Pero, nami-maintain ko ang mga bahay kasi dito. Diba? Nami-maintain siya. Hindi siya naluluma. Ayun. Pero, etong binigay ni Lord. So, yun. Inaayos na lang namin. Thank you, Lord. Minamahal namin. Ang dami kaming nagiging bisita. Marami na rin steward tayo. Oo. May mga... Kasi sabi namin noon, nung araw kasi kami talagang... Naku, hit that. Ano ba tayo? Flashback. Yung mga ng araw siyempre may pagdadaanan kang mga bagay na sabi nila madali lang ang buhay sa Amerika, which is not true. Talagang dadaan ka sa mga butas ng karayman dyan. Isang balding luha na ilabas ko. Pero si Lord ay, ano yan? Patlumalo. Si Lord ay pinahid niya lahat yung mga luha namin. Ayun. So, ito na. Kahit paano, meron kaming munting tahanan. Yan. Na natutulugan, nasisilungan. Ayan. Salamat sa Diyos. Yan. Ano yan eh? Kung sinong... minsan nga sabi namin, pag yung mga kasama namin na iba na, pag wala ka ng matulugan, kako, punta ka dito sa bahay, siksikan tayo dito. Importante may matutulugan ka. May matutulugan. Hindi ka matutulog sa kalye. Oh. Dahil mahirap yun. Okay. Kiss daw uli. Nakakakilig po, Ma'am Shi. Hoy, magsitigil kayo ha, mga bata pa kayo. Kayo talaga. Ay, si Mel Cruz yan. Kiss pa uli. Magsitigil nga kayo. Ang babata pa ninyo, may mga gatas pa kayo sa labi. Oh. Sabi ni Pastor Adora, Pastor Franz, mapalad ka kasi lagi kayong may bagong bahay. Diba? Kami ngayon lang magpapalit ng bahay. Ayan. Ano yan eh? Bigay ni Lord yan, Pastor Adora. Sa mga ngarap ka, sana may ganun din akong kotse. Second demotion daw. Halika na. Ano naman? Second demotion. Mahirap pag hindi natin sila pinagbibigyan. Kailangan majority vote. Halika. Wala kang pagkain bukas. Naman ganun na ba yun? Siyempre. Takutan na lang ba? Hindi naman. Yeah, baby. Naman Mr. Dreamboy. Dati na lang ganun. Ano ba? Kikis ka ba o kikis ka? Ay, nagtatago ka. Huwag ka magtago. Wala. Nakikita kita. Ayan. Kiss na. Tama na yan. Maawa ka naman sa puso ko. Put-put na eh. Ay, talaga Ang alala ko. Ay ko, nangangalay ko lilikod ko.
Tama na! Nakakadalawa ka na. Sabi, teng, 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 sabi ni Pastor Adora. Tama na. Ay, talaga. Babata pa ninyo. Sabi, Popsi, sabi ni Mary Grace, ang Tita Mel, balik dalaga po ulit, wala po siyang jowa. Ayan na, may mga picture ng pinadala. Kaya sinasabi ko na eh. Pagka ganyan eh, kaya nagkakalat na naman ang mga paparazzi. Uy, makatawa ito oh. Wagas. Ang haba ng puso. Wagas talaga oh. Tuwan-tuwa talaga oh. Ang mga bata dito, ang harap nyo. Talaga. Hello, Pastor Abhishek. Sing, namaste, Pastor, namaste. Namaste, namaste. Parang bagong kasal lang ang peg. Ayan. Ay! Mary dyan! Pastora, kunin mo na lang kay Ellen. Okay. Alright. Kantaan natin sila. Duet tayo. Oh? Oo. Do it. Ay, ganun. Yan. Aba talaga mapakata niya sa akin to. Ay, ikaw, dream boy ko. Excuse me. Ang isip ko'y litong-lito. Di ko alam ang gagawin. Namaste everyone from iRadio India. Ang isip ko'y litong-lito. Di ko alam ang gagawin. Hirap ako sa paghuli ng iyong pansin. Kapag nasasalubong ka, dibdib ko'y kakaba-kaba. Pati ang tuhod ko'y nalalambot na rin. Hayaan na nga't sumulyap na ang mapupungay mong mata. Kasalanan ko ba ang mapatulala? Ha, ha, ha. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Do'y kinakausap ka at sweet na sweet kang talaga. Medyo may holding hands pa nga, parang ayoko nang magising pa. Eto ako't litong-lito at di alam ang gagawin. Buong maghapoy nangangarap ng gising. Iniisip-isip kita, ang charming mong mga mata at ang iyong ngiting walang kasing galing. Ayan na nga at sumusulyap na ang mapupungay mong mata. Kasalanan ko ba ang mapatulala? Ha, ha, ha. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Tama ba yun? Sana'y masabi ko sa'yo ang nakatagong lihim ko. Ikaw ang tanging dream boy ko. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kayang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Sana'y masabi ko sa'yo ang natatagong lihim ko. Ikaw ang tanging dream boy ko, nanatiling dream boy ko. Ikaw ang tanging dream boy ko. Ayan, dream boy oh. Kayo ba nung kabataan nyo, nung kayo isang ano pa lang, mga teenager, may mga dream boy ba kayo? Ayun. Ako noon ang gusto ko talaga, nung una ang gusto ko mga chinito na lalaki pero hindi maputi. Dapat medyo kayumanggi. Ayan, yun ang mga type ko nung araw. Tapos yung medyo, ang napupunta po ako sa medyo
yung mga bata-bata sa akin. Ano naman yan? Ay! Hindi ko naman yata alam yan, eh. Ang hirap naman yan. Si Yeng. Yung dream boy ko, na mayapa na, sabi ni Ate Berna. At least naging kayo nung dream boy mo, di ba? Hello, Joyce Mendoza. Si Joyce Mendoza is watching. Ayan. Alright. What song is that? Yun. Chinito. Hindi ko alam yan eh. Pwede rin. Kaya lang mahirap kantahin. Wow, hindi ka late. Wow, katatapos lang ang linis ng barangay. Uy, maganda yan. Meron kayong teamwork. Sabay-sabay. Good, very good. Ang dream boy ko noon si Pancho Magalona, sabi ni Lala. Ay, di ba, Pogi? Di ba? Ano yan? Ay, mali. Ako, ang dream boy ko noon, gusto ko noon si Richard Gomez. Yeah, gusto ko medyo maitim. Hindi naman yung ulik ba, Joke lang. Hello, Criza Narvato. Ayan. Tapos napupunta ako sa medyo bata-bata sa akin. Hindi, ang hirap naman niya, sweetie. Kakatay natin yan. Talaga lang? Kakantay mo yan. Hindi pwede sa isang tao lang yan. Kaya mo yan. No, Para sweetie. kasi yung nahahating katawan. No. Huwag yan. Ang ganda nung kanta pero hindi bagay. Ay, nako. Kakantahin mo, ha? Okay. And watch us where we go. Subok lang to. And help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Magpakita ka. I pray you find your life and hold it in our hearts. When stars go out each night, let this be our prayer. When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza, oh nuovo Dio la mano vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza sceldita. We ask that life be kind Il deseroice. and watch us from above. Ognuno troviamo. We hope it's all we'll find. Intorno a te stesso. Another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child.
to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sento Gesù Ay, nako. Sorry po. We didn't sing that well, pero pwede na. Try. Ayan. Talagang hindi ko Okay. Kailangan yan talagang Testing. papag-aralan ng todo-todo. Testing yun. Oo, yung mga, ano bang salita yun? Is it a French? French. Ayan. Italian ba yun? No, it's a French. Noir. Hindi. Noir. Diba? Noi. N-O-I. Noir. Ay, nako. Talaga naman, sister. But, salamat sa Lord. Ayan, Norbal Dovino, nabuhay Si siya. Badong nabuhay. Ayan. Nakaahon sa... Kumusta kayo? Hindi ko ba kayo binangha dyan, no? Kumusta na si Mami Luz? Si Pusay Heart. Tagal ko na siyang din nakikita dito. I hope she's doing okay. Ayan, salamat. Salamat. Sino yun? Hoy! Grabe makatawa. Ako yung tumatawa. Ayan naman. Yung anak mo, patulogin mo na. Ako yung Humihingi na naman ng dede. Pagatasin mo I like your fan, kapatid. Saan ba galing yan? Ano tsura niyan? Akin yan. Let us do Yan yung Mrs. Yung asawa mo. Dito yung mas malaki. Sige, maglay ka pa ng kanta. Kanta tayo. Silip lang po. Ano na naman natitirahin mo? Pagadian naman siya papunta ngayon. Matapos ang bagyo, lumalarga ka na naman, Norbal Dovino. Alam mo yan eh. Minsan niya mapipil Hello, mo sa Claire bahay. Angela Gonzalez, good morning. May alipo ngayon kaya lang. Good morning, Claire. Ayan. Papasok ka na ba sa school? Yung Good madali morning. lang Madali lang. Kung ano kasi mga nilalagay mo. Ay, anak ko, panlalaki yan, City. Ha? Huwag Oo mo nga akong... pala, panlalaki pala. Panlalaki yan. Si Josh Groban yan, di ba? Tama ba yan? Just Broban. Groban. Broban. Oo. Aba, may V ka na ngayon, ha? Yeah. Ah. Since yesterday. Yes, since yesterday. Ayan. Ingat ka, Claire. Ingat sa pagpasok. Sabi nga ni Mami, yung cellphone mo, baka mahablot. Wag kang nagtitext habang naglalakad. Lagay lang sa bulsa ng uniform. 5 gives. Hanggan? Ay, kaya mo yung City, yung hanggan? Hanggan? Request ni Pastora. Adora Reyes. Ay, siya ba nag-request? Yes, kantahin mo. Hindi ko alam kantahin yun, pero tatry ko dahil Oo, Pastora yan. Dahil Si ano ba sa yan, kanya. di ba? Ang ganda ng... Wency Corneo. Yan, si Wency. Wency? Wency Corneo. Hindi mo alam. Cute nyo talaga. Sarap yung kurutin ng nail cutter. Uy, sakit yun. Uy, ganyan. Sakit yun. Team song daw nila ni Pastor. Gandaan mo yan. Ayan. Team song ni Pastora Adora Reyes at Pastor Ron Reyes. Happy anniversary. Ayan, happy anniversary ba? Yeah. Ano yan? Hello kay Kate Kylie Kelvin. Ang ganda naman. Alam niyo bang favorite ko yan noon pa, Pastora? Naman siya. Tuwing maririnig ko yan para ako naiiyak. Yan. Ewan kung bakit. Ayan, si Mami Irene nakikilig talaga. Na-miss ko tuloy ang late husband. Okay, anong oras na ba? Tatawagan na ba natin si Ate pa? Sorry, ako niya. Sorry, hindi ko masyadong Ano oras na ba? Yeah. Wala pa. Hello kay Ann Morales Grabes. Yun na. Ayun, may naghulog na Ay, naman. hindi. Walang anniversary.
Ay, hindi pa anniversary. Omar daw, sabi ni Pastor Kiko, naghulog siya. Ay! Yung isa sa favorite natin. Ano? Yung, let me try. Hindi pa yan. Strangers. Ayan. Yun? Yeah, why not? Choknut, coconut. Hindi nila alam yun eh. Alam nila, ano palagay mo sa kanila? Sabi ni Pastor Kiko, Papshi, bakit daw po, Pastor? Please release me pa. Yun. Maganda yun. National anthem yun. Nako, lagot ka kay Sister Ellen dyan, no? Elaine, rather. Yung mga gusto niyan, team song ng mga kalalakihan. Maniwala kayo dyan. Pag nirelease nga namin kayo, tingnan namin kung saan kayo pupulutin. Excuse me? Baka... O ano? Baka lang. Baka may lang. sasabihin pa? Wala. Akala ko meron eh. Thank you, Mami Irene Manalo, Kate Kylie Kelvin, Ang hirap Bernard, maghanap buhay. and J. Tristan Alejandro. Ayan, kumusta na po kayo? 4 na kanta po yan. Yeah. 5 piso isa. 5 piso isa, 5-star bawat song. Parang tindahan sa palengke. Isang tumpok. Ayan, 10 sabi ni piso. Mami Erin, nakaka-inlove naman. Naku. Ayan. Tatawagan na natin si... Minsan lang natin ginagawa yun. Ayan, syempre naman. Wala pa ata si ano eh. Pastor, naka-open ka na ba? Yeah. O sige, habang kanta ka uli. Wala pa eh. Hello, Pastora Mary Jane Saboy Amli. Ayan, naku mga pastora. Pastora. Mga magagandang On the way na pastora. po yung nyo. Ay, nako. On the way na po, pastor. Sorry Yan. sa tagal. Baka last week ng... Kasi yung August. bagahe inabutan ni Karina. Bagyong Karina. Ito. Ako si Karina. Ala, ano nangyari kay Pastor James? Ayan. Maglay ka. Ayan Ayan na. na. Ayan. Hey, George back in the house. Yo! Yo, what's up? What's up? Hello, everyone. Wow, welcome. How are you? Where have you been? Good. Wow, First I of like all, your cap. maraming salamat po sa ikaw po, and I miss all of you. Yes, they Team miss you online. too. How's the vacation? The vacation was You've been was gone, actually okay. you've been gone for like how many months? 23 months? 1 month only. 1 month only? 1 month. Oh, my math is How are you, wrong. Jeremiah? Much better. Good. Much better. Very Well, good. Well, in Well. case of that, hello, iRadio viewers. I Yes. miss all of you. You see, Yes, they say miss hello you to your too. fans. Come on, go Hello, ahead. fans. Yes. Hello, and we already don't worry about the birthdays. We have to get through this iRadio verse for today. Our iRadio verse for tonight, and I'll be reading this since I'm back. It will be Psalms chapter 1. I'm only gonna read the first 3 verses. So please pay attention to me. It tells us tonight, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. May the good Lord bless the reading of his word. Psalms chapter 1, verses 1, 2, and 3. And for tonight's devotion, we will be talking about true joy and happiness. True joy and happiness. That will be our title for our next devotion. True Back. joy and happiness. Yeah. True joy. Yes, I hope you get this. Okay, ladies and gentlemen, look who's coming back here to this see Pastor Pink Pastor or Pastor James Valdez in the sea will talk about what true joy and happiness is all about. Stay tuned and be safe out there. Thank God you, bless you Jeremiah. guys. Thank you. Ladies and gentlemen, the return of the Pink Pastor.
Ayun na. Pink na pink ka. Ayun na, pink talaga siya. Oh, pero namuti ang buhok. Ayan na. Hello? Yeah. Amo, pakit talaga, oh. Pakit. Di bagay. Pastor, kamusta na? Ang tagal mong nawala. Ay, nako. Ha? How's the volume? Yung una kong tanong eh. Good. Oh, okay. Malinis. Okay na. Malinis. Narinig na ako. Yeah. Of course. Klarong-klaro. Klaro-klaro na. Oo. Eh, sumisigaw na ako dito eh. Ah. Hindi. yung- Tinaas ko na yung volume eh. Ay, Tama lang, ayos Pastor. lang. Oh. Kumusta na po kayo? Hindi, o kami okay. Balita ko Everyday. daw, galing kayo sa norte, galing kayo sa east. Oh, naghiwalay kami. Nasa east ako, nasa north naman siya. Ayun. Oh. Oh, Nag-ano kami. ang daming bumabati sa inyo. Ayan, ang dami na. Pastor, Huwag muna pumugi kayo ka raw, tsaka pumuti ka daw. Ako muna pumati. Ayan. Ayun, sige. Bati ka muna, Pastor. Yan. Aloha. Hello. Kumusta na po kayo dyan? At sabi ka ni Jeremiah ay we miss you all. Pasensya na po kayo. At ngayon lang po ako magpapakita muli dahil pagkatapos to, mawala naman ako ng mga ilang buwan. Yan, ka na naman. Oh. Oh. Pinapapunta ngayon ako sa Afrika. Maganda doon. Yeah. Alam niyo kung bakit? Ako lang ang mapuputi doon. Ikaw lang maputi. Yan, sabi nila rito, Pastor, gumapo tsaka pumuti. Oh, oh ayan, tingnan mo. Meron Ayan. pumuti daw eh. Oh. Magpapalaro na Araw, yan. Magpapagames. Baka naman kasi ito eh. Magpapagames ka raw. Sinag lang araw sa likod. Oo. Ay, naku. Well, magandang araw po sa inyong lahat, aking mga kababayan at mga doon sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat at isang kagalakan no na napumilit pa nga ako, pwede ako sa Tuesday. Nakalimutan ko Tuesday pa Tuesday lang. na nga ngayon, di ba? Nakipag-away ka pa sa akin noong Sunday. Balik mo Hindi na. kasi matagal-tagal na rin na puro ako feeding eh. Oo. Kailangan ko naman magpakain siguro. Ayun. Amen. Oo. Busog ka na masyado. Oo. At marami po akong nalaman na katotohanan. Mm. It's not just because we are called Christians, kailangan po rin tayo sanay o tawag dito, mag-aral, alamin ang mga katotohanan dahil dalubhasa po ngayon ng mga paglilitaw ng mga maraming mga bulaang nagtuturo. Mga maling turo. Ano? Oh, maling turo. Nagaan yung Maamong tupa. kuneho, nagaan yung sheep, pero Maamong tupa. Yun. oh, nagaan yung tupa, pero puro pala sila mga ang tawag doon, yung wolf in disguise. No? Mga wolf. Mm. Nararamdaman ko na dumarating na tayo sa panahon nun, kaya muli ay ilantad ko na naman ang isang katotohanan. Yeah. Sana po, sa pagkikinig natin sa salita ng Diyos ngayon ay makita natin ang katotohanan sa buhay natin. Kasi kayo lang naman po ang makakapagpatotoo kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay siya po yung nagpapalaya sa atin eh. Di ba? Nagpapalaya sa ating mga kapaghatian dito sa mundo. Kagaya nga ng binasa ni Jeremiah sa awit, sa Proverbs, no? Ay bakit sa dami-dami ng problema, ang tanong natin, maligaya ba ako? Yun. Am I happy? Am I having joy in this world even though I'm a Christian? Ito, tanong ko personally sa mga Kristiyano. Totoo bang maligaya kayo? Kasi nakikita ko, nararamdaman ko na para bang balisa ang mga Kristiyano. Naging Kristiyano na sila, but yet there are so many burdens or problems that joy and happiness is very hard to express. Bago man lahat tayo ay pumunta sa ating pag-aaral ay naanyahan ko po kayong lahat ay manalangin muna tayo.
At hilingin natin ang Panginoon Diyos, ang kanyang Espiritu, na tayo po ay paliwanagan. No? Give us wisdom sa ating pag-aaral. Magandang araw po, maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli kaming lumalapit sa inyo. At nagpapasalamat sa oras na to na ipinagkaloob nyo sa amin na makarinig kami ng inyong mga salita. Hindi lang po salita, kundi ito'y salitang buhay na nagbibigay po ng aral, nagbibigay po ng payo, nagbibigay po ng mga bagay na kailangan po namin iayos sa aming mga buhay upang sa ganun nga ay maging kawanan kami sa inyong anak na Kristo. At maraming salamat din po sa pag-uunlak muli sa amin, Jeremiah, kaming pamilya na muling makapagbahagi ng iyong salita. At po tidalangin namin sa matamis na Panginoon Hesus Kristo. Amen, amen. Amen, amen. Bakit po ito ang aking paksa ngayon or ang aking, how do you call this, our theme for today is because as a Christian, isang mananampalataya, there should always be joy in spite of our circumstances that we go through. No? Meron akong dito. Ganito kasi ang buhay natin ngayon. Matagal ko na itong nagawa eh. Ganito ang buhay natin. Without God, our week would be sin day, mourn day, tears day, waste day, thirst day. Ito pinakalat. Pagdating ng Friday, fight day. Then Sabado, shatter day. Ayan? 7 araw. 7 days without God makes 1 week. Hindi week, hindi yung linggo, pero week, mahina. Kaya tayo nangihina dahil nga maaaring di natin nakikita yung mga pangarap natin. There should be joy and happiness in this life. Kaso, mga kapatid, nakakalungkot man sabihin sa inyo, nagdaan na rin ako dun eh. Sa panahon na yun, nung akala ko kasi, ang mga barkada, okay, wala problema sa mga barkada. They're good. Kaso nga, ang naging barkada ko ay yung mga bote. Mga bote, akala ko, masaya ako kapag nakainom ako. Pagdating sa bahay, siga ako, katulog ako. Pagdating sa umaga, trabaho naman. There is joy, no? Kasi, ganun lang ang buhay ko noon eh. Pero, may hangganan yun eh. May kalungkutan. Akala natin, masaya tayo sa oras na yan. Pero pagdating lang, may masmasan tayo. Kung walang kortal, masakit ang ulo natin. Butas ang bulsa, nasisigawan tayo ng nanay natin o yung mga asawa natin, pati aso, tumatahol sa atin. Kaya walang joy. No? Akala natin nagkaroon tayo ng mga joy. Sa mga pumupuslit sa mga motel, hotel, ganun, panandalian, akala nila masaya sila doon. Ngunit lahat yan may pagdating ng dulo, sabi natin, masaya kaya ako? Nalalaman natin na naghihintay yung asawa ko, yung anak ko. No? Hindi tayo masaya doon. That is why the world has given us a lot of things, temporary pleasures. No? Ay nako, si kapitbahay na si Juana, mayroong iPhone 25. No? iPhone 5 pa lang ako. Hindi pa na-invento eh, nangahanga na. No? Ganun kasi tayo eh. We are after what we feel, what we see. Actually, nangyari sa akin kanina yan eh. Napadaan ako sa mga bahay na wow, 3-story, napakaganda. Pagtingin ko sa news kanina, yun pala yung bahay na inaakit ng mga nanakaw. Kakalungkot, no? Sana, naghangad pa naman ako, sana. Pero, bakit kaya? Bakit kaya tayo hindi natin nararamdaman yung totoong true joy and happiness? Bakit kaya? Sinasabi na, Lord, manampalataya naman ako eh. Sunday, tapat naman ako eh. Tapat naman ako sa mga ikapo. O hindi, hindi ako nag-iikapo, pero mas mataas pa sa ikapo. O Lord, ito lang. Bakit hindi pa ako maligaya?
Kasi pagdating ng Monday, mourn day ka na. Naghihinagpis ka na eh. Mourn. You're mourning, bakit ko ginawa? Bakit nagbigay ako ng 10 piso? Dapat 5 lang. Nagmo-mourn ka na. Eh, linggo pa lang eh, nagkakasala ka na. Sin day nga eh. Kaya pagdating ng Tuesday, umiiyak ka na. No? Kaya yun ang buhay ng tao. Ganun ang buhay natin. Akala natin, masaya tayo. Beware Christians and even leaders of churches. Kasi burdens are given mostly to the leaders, pastors of the churches. Sila yung napupunta ng mga burdens ng mga iglesia, ng mga membro. At tawag nga nito ay imbis na yung sarili ng problema ay naayos, yung problema ng iba ang naayos nila. Kaya pagdating sa bahay, balik pa rin yung problema nila. Kadalasan ganun eh. But again, bakit kaya, di ko naman linalahat ito, no? Bakit ganun ang reality ng buhay natin? Why it becomes a reality? Because sabi nga dito sa awit, no? Sa awit or Book of Psalms, no? Blessed, sabi nga blessed, no? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ano yun? Lumalakad sa payo ng masama. When you hear someone that gives you an advice and you know that person is a sinner or ungodly, taong hindi makadiyos at nagpapayo sa iyo, at pinapakinggan natin yun, nahahatak ang ating kalooban, nahahatak ang ating kaisipan na nga, nagiging baka kayo. Oo nga, tama si Juan, dapat maging ganito na ako. Maglepestek na ako. Oh, nasira tuloy ang buhay. No? Kasi sumama tayo sa mga, nakikinig tayo sa mga masasamang balita. No? Masama na nga yung binabalita sa mga news, sa mga television o pinapanood natin eh. Nandun pa tayo. No? And that does not exclude me. No? Andun ako hanggang ngayon. Kung minsan kasi pinapanood ko yung mga Pero sabi ni Jeremy, what are you watching, Dad? Switch agad. Nakakukan tayo dun eh, na natatangay ang kalooban natin at ang kaisipan. Na iinganyo, kundi na, wow, okay ito ha. Nakakapag-isip tayo na, ang bobo naman yun, dapat ganito ginawa mo. Ganito ang magnakaw. Pati tuloy ka, nakapag-isip ka na mas madaling pagnanakaw. Nako, hirap nun. Dahil napayuan tayo ng masama. Lumalakad tayo sa mga taong masasama. O kaya dito sabi pa rin, tumatayo tayo sa daan ng mga makasalanan. Those who are sinners. Nandun tayo sa mga tabi-tabi, mga dinadaanan ng mga makasalanan, kumikutitap, o sa mga ganun, o yung mga bagay na alam natin na kapag nandun tayo, magkakasala tayo. Magkakasala tayo. O kaya, nandun tayo sa mga nakikipag-upuan tayo, break time. O kailangan ginagawa ko to pagkatapos ng trabaho noon o pagkatapos ng eskwela, tatakbo ako sa store. No? Tambayan ng mga barkada, tambayan ng mga tambay. No? At umupo tayo doon at nakikinig ng mga bagay na hindi dapat natin marinig. Those who are scoffers or yung mga nagsasabi na, huwag kang maniwala dyan, wala ang Diyos. Tayo ang Diyos dito. Tayo ang siga. No? Tayo ang Don't you know, even in the Christian community, ganoon din ang nangyayari. Subtle. Very subtle lang. Very finesse, kunwari. Pero sa loob nan, kumiti-kuti. They are like that. They are like that in some churches. And I hope that even in our churches, if there are some, nakaka-recover. Nakikita ang pag-aayos. No? Kasi, it is bound to happen for a reason. No, it's bound to happen for a reason. Sabi mo, Lord, bakit mo ako linagay naman doon? Sabi nga ng salita mo, dapat di ako lalakad doon. Lumakad ka eh. Nakuupo ka eh. There's a reason why. Pero dapat maging matalino ka. No, maging matalino ka. Sabi nga dito sa awit 2, but
no? Kundi ang kanyang kasayahan. Oh, kasayahan, no? Dito tayo, ang kanyang kasayahan, joy. Nasaan? Nasa kautusan ng Panginoon. No? But his delight is in the law of the Lord. Yan. Lord naman eh. Puro na lang kautusan ang sinasabi mo sa akin. Wala na bang ibang dapat namin malaman para maging masaya kami? Saan pa tayo kukuha ng magandang salita ng Diyos kundi sa kanyang sinasabi? Lahat naman kanyang sinasabi ay kautusan eh. Di ba? Kaso, hindi natin fina-follow. We listen, we heard it, but we don't follow through. Why? Because maybe pride, maybe you're still enjoying in the darkness, wala ka sa kailawan, nasa kadiliman pa, or maybe minsan pa, paulit pa, ganun tayo minsan eh. Christians are like that. Alam ng Diyos yan eh. And that is where the testing, that is where how we are being supposed to be pruned. No? Inaayos tayo ng Diyos. Kaso, ang masaklap yan mga kapatid, kapag nagpatuloy-tuloy tayo. Yan ang sinasabi nga ng mga karalan na we keep doing it, we keep doing it, we keep doing it, not until the time that naging kalos na, naging kalyo na ang puso mo. Ibig sabihin yan, naging bato ka na. Bato. Naalala ko yung mga bato. No? Naging bato na ang puso mo na kahit na ito yung sinasabi ng Diyos, alam ko yan. Mayroon akong experience dito eh. Ang tagal na to, April 2006 pa eh. Sabi ko dito. I was just like, my life was just like before I accepted Jesus Christ. Brother Dan was sharing me the good news. No amount of counseling will change this person. Ako. Sabi ko kasi noon, hoy, alam ko na yung sinasabi mo. Ginagawa mo kong mangmang. Eh ako pala yung mangmang talaga. Because of our attitude, I became unteachable because of what I know. But when God gave me his spanking, when God gave me the truth, showed me the truth, nung nakita ko sarili ko sa isang kabaong, sabi ko, oh Lord, kung ako pala nandyan, siguradong sa impyerno pala ako. Kung di ako dinala ng Diyos, mga kaibigan ko, sa punerarya, hindi ko makikita o marinig ang salita ng Diyos. Remember my message before. It's better to be in the place of mourning than in the place of what? Yung party or having joy. No? Dahil dun sa, nakita ko ang sarili ko dun sa kabaong na yun, ay, mas mabilis pa akong sumagot sa'yo. Alam ko saan ako pupunta. Hindi sa langit. Impyerno. Dahil ganun ang buhay ko. Unteachable. Hoy, graduate ako nito ng mababang paralan ng Russia. Oh, the Law School of Russia. Ay, mga kalukuhan namin talaga noon. Mababang paralan ng UP. No? Yung UP kasi nasa taas, dito, public school. Yan. That's why, my brothers and sisters, ito yung payo ng Diyos. Kundi ang kasiyahan ng isang tao ay nasa kautusan ng Panginoon. Hindi lang naman yung 12, o yung 10 commandments ng sinasabing kautusan dito. Maraming, inisa nga lang Diyos ng kautusan niya eh. Love your neighbor as you love yourself. Di ba? And love also your enemy. Mga kapatid, sabi dito, ang kasiyahan ng isang tao ay nasa kautusan ng Panginoon. At ang kautusan na yan ay nagbubulay-bulay. Nagbubulay-bulayan niya araw-araw. Hindi lang one time. Hindi lang yung, oh, narinig ko na si pastor. Tama na. Alam ko na. No, marami pa. Bakit si PJ
hanggang ngayon pa nag-aaral si Sentay, no, 27 na siya. Pinagkaila pa ang kanyang edad, no? 60, hindi ko na malaman eh. Basta above 60 na ako eh. Mas matanda ako kay kan eh. Ops, oh. Mas matanda ako ng isang araw sa'yo. Dalawa. Anyway, ibig ko sabihin dito, bakit pa ako nag-aaral ng ito? Because the truth will set me free. Gusto kong malaman ang katotohanan eh. Sa pag-aaral kasi, pag di mo lamang ang katotohanan, doon ka na lang sa mga bakabakahan. Oo ka ng oo. Yung pala, doon ka na lang sa kangkungan mapupulot. Kung alam mo ang katotohanan, mga kapatid, when we know the truth, it will set you free. Alam mo iba isipin ng set you free? Pagdating ng araw ng mga kaguluhan dito sa mundo, ikaw ang mapapalaya. Oh. Bakit? Bakit ka mapapalaya? God will protect you. No? Kasi may karunungan ka eh. Binigyan ka ng Diyos ng karunungan. No? Isang sabi nito, ang sabi nito, because you delight in His word day and night. Ibig sabihin, araw-araw mong pinagbubulayan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ano ba naman yung 5, 10, 15 minutes na mag-usap kayo ng Diyos o pag-aralan ng Diyos? No? Ito pa, hinantulad tayo ng isang puno, no, na inilagay sa tabi, no? Maraming description dito. Sabi dito, at siya'y magiging parang punong kahoy na itanim sa siping ng mga agos ng tubig. That's why itong sinabi ito, parang itinanim ka eh. You were put there. Because no one can put himself doon. Sino may gustong pumunta doon sa tabi ng tubig? O sino gustong nasa tabi lagi ng Diyos? Sino? Wala. Wala. Kasi we're all busy. We're all busy with everything. Sa Sunday nga eh, pahirapan pa tayo eh. Oh. Isa na ako doon. Oh. Pahirapan tayo eh. Kasi sino yung may gusto na lagi nasa tabi ng Diyos? Show me. No. Kasi makikita mo yun sa buhay niya eh, kung talagang lagi siya sa tabi ng Diyos. Hindi ko sinasabi na ako yun. Lagi kasi ako, sabi ko sa inyo, totoo. Lagi akong pasaway na bumabalik. Pasaway. Kasi there are things that God is teaching me here in this world to teach you also. Pero huwag niyong gayahin yung buhay ko dahil iba yung script na binigay sa akin ng buhay. Script na binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Iba yung script niyo. No? Ang tularan nyo, yung buhay ng Diyos. Hindi ako. No? Ang sabi nga dito, you are like a tree planted. No? You are like a tree planted by the rivers of water. Ano yun? When you're planted by the rivers of water, ibig sabihin yung tubig na yun umaagos. And you know who is that, yung tubig na yun na umaagos? Sabi ng Panginoon, I am the living water. Yeah. Kung sinong sasalok dito, hindi mauuhaw kailanman. Diba? Tayo, kung saan-saan tayo sumasalok, kung kaninong well tayo sumasalok, no? Mas kadalasan sa well ng kalaban tayo sumasalok eh. No? Kaya nga dito mga kapatid, kaya doon tayo nagkakaroon ng kakulangan o hindi natin nararamdaman yung tunay na kabuluhan ng kagalakan at kasiyahan. No? Remember, tawag ito, there are 3 kinds of people in this world. No. Ibig ko sabihin, there are 3 characters of a wise person. Paano tayo magiging wise person? Isa dito ay tayo po ay dapat teachable, willing to listen, and willing to be teachable. Kasi kung minsan, may mga taong mataas na kamit sa buhay niya, ang akala niya sa sarili niya, lahat ng mga nasa sasabihin niya is final. It's what I say, this is what I say, this is what it means. Oh, wow. Pero kung sa salita ng Diyos,
Does it mean yun din ba? Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay it hits us in many different ways, no? If we are wise, we should be a person who is willing to listen. Willing to listen and willing even to be teachable and willing to change. Kasi kaya narinig mo yun at ipinarinig sa'yo ng Diyos yung salita na yun, hindi yung saktang ka eh. Sabihin, ang pastor naman, grabe naman sinabi mo para sa akin. No, it is meant for you to see how you would respond and how would you react on how's your characters. Kaso, nalintikan na yung aking pride. No, pwede. Magkikita tayo bukas, sabi mo. Ganun tayo kuminsan eh. Hindi mo na naisip na you are a teachable person. Sometimes, may mga taong ganun eh. They are not willing to be taught or they're not willing to be changed by God. Mahirap yun. When the time comes that God is still talking to you, pagbigyan mong Diyos. Kasi kung di mo na pinagbigyan ng Diyos, baka pagdating ng araw, di mo na marinig yung sinasabi niya, ang naririnig mo na ngayon, yung boses ng kalaban. Kaya lalong tumitigas ang puso mo. No? Paano yung, Lord, sasama na ako sa iyo. Lord, magiging ganito ko. Susunod ako sa iyo. Pagdating na araw ng mga kahirapan, nawala ka. Bakit? Nakarinig ka lang kasi ng ganito eh. Ganito lang nangyari sa pamilya mo, ganito lang nangyari. You're not willing to fix it. You're not willing to amend it. You're not willing to stand up. Kaya, no joy. No joy. Ang pangalawa, a wise person desires, ito yung may karoon siyang kagalakan, mayroon siyang pagnanasa na maturuan and to grow. To learn and to grow. Nag-aaral. Nag-aaral talaga siya. Pinag-iimpukan niya yung oras na mag-aral. Nagigising siya. O natutulog siya ng late para lang malaman ang ibig sabihin ng isang word na to. Isang word lang yun Gusto niya malaman kung bakit ito yung sinabi, ito yung sinabi, ito yung sinabi. Kailangan malaman yung katotohanan. We should be a willing person to listen, a person who desires to learn and to grow. At dito tayo, to grow. Ibig sabihin to grow yung tayo ay nagbago, mayroong nagbago sa atin, at the same time, nakikita ang tao nun. Ang pangatlo, a wise person, ito yun, eagerly. Ano yung eagerly? Yung nagnanais din na humanap na ang kanyang mga nakakausap ay matatalino. And accept at tinatanggap niya ang kanyang tinatanggap niya ang mga advices, ang counsel sa kanya. Hindi yung naghahanap lang ng pabor. Ito tatanggap ito dahil pag ginawa ko to at hindi nangyari, kasalanan nila. Hindi yung ganun. Hindi yung ganun. Hindi ganun. Willing, ito, a person who eagerly seek out and accept wise counsel. Yan. Ano ba yung mga hindi yung counsel na galing sa kanilang isip. Hindi yung counsel na galing sa kanilang puso. Counsel na galing din sa salita ng Diyos. Di ba? Kasi kung magka-counsel ako sa inyo at itong sinabi ko, gagawin nyo itong ganito, gawin nyo ito, nagkamali, pumalpak. Di siyempre, kasalanan ko yan, di ba? Palpak pala si Pastor James, huwag ka rin makinig dyan. Pero kung pag sinabi ko, ito kasi ang sinabi ng Diyos, kaya ito yung counsel ko sa inyo. O ngayon, kung may nangyari sa inyo, kausapin nyo yung Diyos. Kasi ito yung sinabi niya eh. Sinabi niya to eh. Sinabi niya na ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Diyos. What did you do sa kanyang kautusan ng Diyos? We did not follow. Kaya walang kasayahan. No. That's why when you know all those things, then you will experience what? True joy and happiness. Now, one example before I will close. No.
In the Bible, isang magiting na tao to. Kilalang kilala sa Bible to. When he lost, nung gumawa siya ng isang kasalanan sa Diyos, nawala ang kagalakan niya. Paano ibinalik ng Diyos yun? Paano ibinalik sa kanya ang kagalakan na yun? If you remember the story of Bathsheba and David, di ba? Isang taon na nagtatago si David sa Diyos. Nawala ang kanyang kagalakan eh. That's why sinabi ni David sa kanyang awit, no? Lord, bring back the joy of my salvation. Why? Because in salvation, there is always joy. When you are, ibig sabihin salvation, sino ba ang nagsasalba sa atin? Ang Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. When you are beside the living water, when you are always there in the midst of those rivers, which is God, the Word of God, counsel of God, no, there is always joy. That's what you miss. That's what I miss, and that's what everybody miss. No. Last thing I would say, in the book of Ecclesiastes, di ba? Kilala niyo naman sino siguro sumulat ng Ecclesiastes, Ecclesia. Sino sumulat ng Ecclesia? Si Haring Solomon. Si Haring Solomon. May kantang gano'n na, Haring Solomon. Si Haring Solomon, Ecclesia. Okay? In page, Ecclesia, sa last chapter na Ecclesia, ang sabi ni Haring Solomon doon, no, the conclusion, no? The conclusion, ibig sabihin, ang katapusan, ito yung, maganda sa Tagalog eh. Nakahanap ako ng Tagalog na Bible. Kasi, napagsabihan ako eh. Okay, in chapter 12 ng Ecclesiastes, no? Chapter 12 of Ecclesiastes. Isa natin dito. Sa Tagalog. Maganda ito sa Tagalog eh. Verse 13. Ito ang wakas ng bagay. This is the end of everything of man, no? Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yun ang mali natin. Yun ang madalas na hindi natin nagagampanan. Yung utos natin ang gusto natin eh. We are the one making or implementing rules for our lives. Kaya tayo kung minsan, hindi yung utos ng Diyos. Ang sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Oh. Katungkulan ng tao to eh. Ano ba yung katungkulan? Ito yung dapat mong gampanan eh. Ito yung dapat naggampanan ng isang tao. No? Sa wakas ng bagay, lahat ay narinig. Lahat na, narinig nyo na. Ang dami ng mga pastor na nagbigay sa inyo ng mga mensahe. No? Marami din nagsabi sa inyo ng mga advices. No? Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. In English, the conclusion, when all has been heard, is fear God and keep His commandments because this applies to every person. Every person, sa lahat tayo. Lahat tayo niyan. So, ano ibig sabihin niyan? Commandments. Di bumalik tayo dun sa binasa nating verse natin ngayon na we delight in His law day and night. Di ba? Hindi tayo kasi nagdi-delight eh. Gumagawa lang tayo ng mga bagay na akala natin ito yung nakakalugod sa Diyos. But remember mga kapatid, are we following ang utos ng Diyos? Mga kapatid, as I close, may mga bagay akong gustong i-share sa inyo. Sabi ito, huwag kang susuko. Don't quit. Every difficulty is an opportunity in disguise. Mga kongkotoy, mga nagawa kong mga advices ninyo. Bumangon tayo. Failure
doesn't come from falling down, but failure comes from getting up. Failure comes from not getting up. Kung wala kang ginagawa, ay talagang failure ka. Pagpatuloy. Don't quit. Failure comes. Maganda kung fail tayo eh. Maging totoo tayo sa Diyos. Sabi ito, every successful person has a painful story. Every person has a painful story. Kaya, alam ko, mayroon kayong mga kasaysayan sa buhay niyo na masasakit. Pero sabi ito, every painful story has a successful ending. Kung pinagpatuloy natin to. Accept the pain and get ready for success. Apa? Ito na yung pinakang. Harapin natin ang problema, mga kapatid. Marunong ka bang umarap ng problema? Dali, pastor. If you have a problem, face it. Don't Facebook it. Sa akin galing yan, ha? Ito, galing. Nababasa niyo ito? Kikita niyo? Nakikita niyo ba ito? Hindi makita. Invisible eh. Invisible ba? Oh. Black and white kasi, black and white. Oh. Bata nagsabi dito eh. Nakaganon yung bata. If you have a problem, face it. Don't Facebook it. Kadalasan, nakikita ko sa Facebook. Mayahiya naman tayo. Nakakahiya na ang nagawa natin. Pinapahiya pa natin. Sarili natin. Wag naman. Wag naman. Ibigay natin sa Diyos. When you finally let go of the past, something comes better. Di ba? Ayaw nyo mag-enjoy eh. Laging hawak nyo itong mga bitterness nyo. Bitterness. Kala ko better. Bitter pala. Bitterness. Let it go. Let it go. Let it go. Sabi ito, and better things will come. No. Huwag mo nang problemahin yung problema ng iba. May sarili kang problema eh. Yung problema mo, di masolve. Problema pa ng iba. Galing mo naman. Tandaan natin, failures are part of life. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you never change. Understood? Okay. So, mga kapatid, life is a struggle. Ito na, huli na. Life is a struggle. Lumabang ka. Life is a challenge. Harapin mo. Meron ba yung naglalaban na challenge na tumatakbo? Hindi. A sorrow, overcome it. Yung sorrow, overcome it. Yung mga overcome those, yung mga nawala na sa atin. Mahal na ba natin? Tapos na. Tragedy. Face it. Wala, dami kong tragedy. Every week may tragedy ako sa trabaho. Kung di ako na COVID, may nauntog, may nasugat. Lagi ako napupull over eh. Di ba tragedy sa akin yun? Pero I face it. Gagawa ako ng letter. Because I love you so. Ang mga regalo, mga kapatid, accept it. Lalong-lalo ang regalo ng Diyos. Huwag niyong isang tabi ang regalo ng Diyos. Huwag niyong, that can wait. No, don't do that. Be adventurous. Kalamadir ka din eh. Adventurous ka. And when you are given a duty by God, or duty to do it. Perform it at the best of your ability. Hindi yung second hand. Kapag laro-laro, play tayo. No? When opportunity comes, grab balita ko daw, uwi daw kayo. Grab it na naman yun. Grab the opportunity. Yan. Tapos, a promise. Ito mga kapatid. Pare-pareho tayo magkakamali dito. I promise, Lord. Fulfill it. Pag pangit o maganda, always praise it. Dahil sa lahat ng nilikha ng Diyos, it's always good. I hope and pray mga kapatid na sa ating maikling pag-aaral ay nakita natin kung paano tayo magkakaroon ng totoong kaligayahan. And that is by being in the midst of God. Araw-araw nating pinagbubulayan ang salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.
Alright, amen. Kung may mga katanungan kayo, in any form, nandyan naman po tayo. Si Father. Ako na. Well, talagang gano'n. Yun ang totoong joy and happiness. May iba-iba tayo. Sabi ng Bible eh. Oh. Di ba? Oh. Huwag niyong paniwalaan sila. Paniwalaan niyo yung sinabi ng Bible. Kasi kung pinapaniwalaan niyo ako, paniwalaan niyo yung salita ng Diyos. Because, yun ang sinasabing biblical yun eh. There's nothing that you won't go wrong when it comes to the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos, Walang paltos. walang paltos yan. I mean, yeah, that's right. Walang mali. Walang mali. Tama lahat yan. Mhm. It's good. Kaso, ang pinapakinggan natin, yung tao. Huwag niyo pakinggan. Yung utos ng Diyos ang pakinggan niyo. Kaya nga, bakit? Hindi natin kasi nababasa eh. Kung nagsabi ako ng utos dito, totoo ba? Yun na. Pero binasa ko yung utos, di ba? Ito yung sabi eh. Yung kautusan ng Diyos. Di ba? Oh. Kaya yun ang totoo, yung salita ng Diyos. Hindi ako. Kaya ang Diyos kasi totoo eh. Kaya doon tayo namimiss kasi sinabi ni Pastor to eh. Sinabi ko yun. Hindi mo naman tinignan sa kung totoo yun. Tingnan mo sa Bible. Kung sinabi ko na yun na sa Bible, di totoo yun, di ba? Doon ka magkakaroon na ng kaliwanagan. Dahil ang Diyos sa'yo, ang Diyos ang sinunod mo. Hindi yung Ang sarili. Kasi maraming bulahan ngayon, kapatid. Maring ako rin. Pero ayaw ko maging bulahan ng kapatid. Kasi sinisikap kong iparating sa inyo, hindi yung salita ko, kundi yung binabasa ko. Kasi ito yung salita ng Diyos eh. Di ba? Oh. Questions? Paano yan? Kung may nagbibigay din ng advice, galing din sa Biblia, pero mali ang interpretasyon. Oh, yan. Kaya nga mag-aral eh. Yun ang problema. Kasi, Hindi, kasi alam mo, let's remember this. Okay. How did I tell you? Bible interprets Bible. So when you give an interpretation of the Bible, of the verse na to, it should also come from the Word of God. Bible verses, the Word of God interprets the Word of God. Kaya nga sabi ko, di ba? Sinalin ko dun sa awit. Tapos sinalin ko dun sa Ecclesiastes. Sinalin ko because pag sinalin mo dun, salita ng Diyos yun eh. Hindi ko sinalin yun. Di ba? It's always the Word of God. Kasi, yan ang makikita nyo, doon nyo ma-differentiate kung maling aral, kung maling interpretation. Because, galing na sa salita ko yun eh. Di ba? I will be making through joy comes happiness when you do this and you do that. Then. But when I base it on the Word of God, yun ang tunay. Kasi salita ng Diyos yun eh. Kaya nga, ang pag-aaral natin is that Bible interprets its Bible. Kasi, nagpapatunay. It gives witness. Nagpapatotoo. Di ba? Nagpapatotoo ito. Paano pinatotoo ang Diyos ang sarili niya dito sa mundo? Let's go to John 1:8. John 1:8. Let me give you example. Example lang to, John 1:8. John 1:8. Oh, sorry, 18. 1:18. No one has seen God anytime. Wala. Totoo naman yan, di ba? Meron ba nakakita ng Diyos? 1:18 John 1:18. Meron ba nakakita ng Diyos? Wala eh. Pero sabi dito, the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Ano ibig sabihin nun? Dahil sa Panginoong Hesus Kristo, marami pa in the bosom of the Father. Ano yun?
sinapupunan ng Ama. So, ibig sabihin yan, Christ came from the Father. Di ba? Oh. Sa bosom eh. Galing sa bosom. Ano bang bosom? Oh. Ito naman eh. Pero maraming tao na hindi naniniwala na Jesus Christ ay tao lamang. Hindi sila naniniwala na Diyos siya. Because they don't want this verse to be read. Oh? Ayaw na makita. Kasi napakasimple naman eh. The Bible is very simple. It's not simple. It's simplicity to understand it. But for some reason, nagiging complex. Bakit? Hinayaan kasi natin na mag-tiritir. Umikot yung ating kaisipan sa mga iba't ibang mga ibig sabihin nito. Dahil nga, hindi. Kasi ito nga alam kong ibig ko sabihin eh. Nagpakasimple namang sinabi. Love your enemy. Di ba? Ano bang mahirap doon? Ang dami natin ng kinulalayan na natin yung ibig sabihin nun eh. Kaya tuloy nalito tayo. Love your enemy. Kasi minsan, kalaban tayo ng Diyos eh. Ganun naman kasimple yun eh. We were once the enemy of God. Pero minahal tayo. Kaya sinabi ng Diyos, kaya binalik, yung 10 utos na yan eh, ginawang isa na lang eh. Di ba? Love God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. and love yourself. Love your neighbor. Love your enemy. Hirap nun. Pero ano bang mahirap dun? Napakasimple naman yung sinalita nun, di ba? Mas madali nga sa Tagalog eh. Kaso, sa pinakasimple na sulat ng Diyos, no, para maintindihan ng tao, pinahirapan natin. Sa dami-dami na kasi ng lingwahe, sa dami-dami ng mga ibig sabihin yan, pinahirapan natin. Yun pala ibig lang sabihin nun. That's why, my brothers and sisters, when we interpret the Bible, we look for verses that is common, that's not common, that it talks about also to that verses. Alam niyo ba mga kapatid, hindi nagkukulang ang salita ng Diyos eh. Sapat. It is enough. Hindi na dapat natin dagdagan pa na ito kasi dapat ito yung ibig sabihin. Hindi. Lalo tayong ibig sabihin yan, hindi sapat yung sinalin ng mga apostles. Kasi kung nagdadagdag pa tayo ng mga bagong mga ibig sabihin yan, gusto natin maging apostle. Sabi ng apostle ito, sapat na eh. Basahin natin ulit sa John na sa pinakahuli. Oh. Sa John 20. John 20. John 1:20. John 20. John 21. Yan. Sa John 21, this is the disciple who is testifying to these things and wrote these things. And we know that his testimony is true. Lahat ng mga sinulat dito ay totoo. Kasi sila yung mga testimonyo eh, yung mga apostles eh. And there are also many other things which Jesus did, which is there written in details. I suppose that even the world itself would not contain the books that would be written. So, ibig sabihin nito, no, lahat ng mga sinulat ng mga disipulo ay totoo at tama na yun. Kasi yun ang galing sa Panginoon Jesucristo eh. Okay, there's so many theologians, no? Ito nga mga so many theologians na pinag-aralan talaga, pinagsikapan ito. Iniba ang mga ibig sabihin nito. And that is where languages came in eh. Meanings, words, hindi update yung revolution of words. Nag-evolve ang salita ng Diyos. Yung salita. Yung one word, ibig sabihin yan, sa lingwahe natin, ang daming ibig sabihin yan. Pero mga kapatid, napakasimple lang naman yung sinabi ng Diyos dito eh. All we have to do is basahin. Kapag bumasa kayo mga kapatid, hiningin natin kasi yung pagpapaliwanag ng banal na Espiritu. It is the Holy Spirit that gives us the truth, that will enlighten you, that will enlighten us when we read the Bible. But because in our heart, no, mali si Pastor James, sisikapin kong mali si James ito. Kasi titignan ko ang word na to. Nanatili na yung puso mo na ganun eh. Hindi ka naging teachable na.
hindi ka na naging magsumikap na pag-aral nun. Mga kapatid, dumating ang panahon na wala na tayong panahon magbasa. Tandaan niyo natin because magiging busy na tayo preparing our lives in the future. AI, nandyan na. Oh. Oh. Hindi, wala na si Rosario, papapalitan na si Rosario. Oh. Oh. Okay. I hope I answered your questions. Ayan, ayos. Hello. Ayun, yun. Ano na? AI napapalit. Wala na si Rosario. Sabi dito ni Pastor Adora, tayo yung pipili kung ang araw na ito sa buhay natin ay pipiliin nating maging masaya. Tapos meron pa It's dito. your choice. Kaya kailangan po nating basahin, pag-aaralan, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos upang di tayo malinlang. Sabi naman ni Joyce, minsan po talagang hindi nawawala sa tao ang magkamali pero binigyan tayo ng Diyos ng choices kung itatama ba natin o magiging sakit na natin yan pagkakamali natin. Ayan. Yun po ay mga comment lang nila dito. Nahihiya kasi tayo na magbago eh. Kasi nababatikos tayo ng tao eh. Yeah. Ayaw nating mapagsabihan ng tao. Hayaan nyo yung sabihin ng tao. Ang importante yung sabihin ng Diyos sa'yo. Yes. Kasi pagdating ng oras hindi mo kasi pinakinggan si Pastor James. Hindi mo kasi binasa yung salita ko eh. Hindi mo sinunod yung salita ko eh. Pinakinggan mo yung mga iba eh. Kasi tayo din ang gumagawa ng ating destino eh. Kung saan tayo pupunta eh. I've learned these lessons very hard. Kasi matikas ang ulo ko minsan eh. Kaya, ang pinangako ko sa Diyos, kung magkakamali ulit ako, hanapin ko yung martilyo ulit. Pray na. Bukal yun. Pray na tayo. So, kung meron kayong mga katanungan mga kapatid tungkol dyan, just free to PM. It's not because that hindi ako hindi ako papakita o nagpapayag dito dahil busy lang ako sa pag-aaral. No? Just anytime po. Hindi ko naman sinasara ang pintuan, hindi ko naman sinasara ang bintana o ang telepono para sa inyong lahat. You're most welcome. Amen. Pero kung matikas talaga ang ulo mo, Sister Nelda na iharap ko sa'yo. Mapriso ka. Hindi. Just free to call. Everything is by God's grace naman yun. Mahal tayo ng Diyos. Mahal ko kayong lahat. Sa kakahiyan kasi natin, doon tayo napaparpak eh. Ano mo, kapatid, kaya there's nothing wrong opening up or confessing. Kasi mas maganda yung nabubunutan ka ng tinik. Okay? Okay, let's pray. Closing prayer na tayo. Maayos yata ang lahat naman tagpakinig. Walang problema. Oo. Alam mo ba sila, ano na yun eh. Sanay na tayo. Kampante na yata. Ay, isa pa din. We are, kampante sa Tagalog? Kampante sa Tagalog. Ano tayo sa English? Comfortable. Complacent or, ano? Comfortable. Oo, comfortable kasi tayo. Complacent. Complacent. Huwag tayo maging, sa Panginoon tayo complacent. Ay, maging komportable. Okay, let's pray. Panginoon Diyos, ay maraming salamat man po sa pagkakataon na hindi pangaral Diyos, kundi nakapagpahayag kami ng iyong mga salita. At nasa kanila na po, Panginoon, kung paano nila ito gagamitin. Isang aral, isang bagay na magpapatotoo, mga salita mo na maaring magpapatuwid, o mga salita mo na maaring mapakita ang mga dapat namin pong iayos sa aming buhay. Kagaya po ng bakit sa tunay na buhay ay in reality hindi namin kikita ang tunay o nararanasan ang tunay na kagalakan sa inyo, na piling sa inyo, Panginoon. Maaring nga nagkulang kami ng oras sa inyo. Maaring
hindi namin napagbulay-bulayan o hindi namin we have not delighted ourselves in reading and knowing your words, your commandments, your laws, day and night. Marahil nga, Panginoon, ay kulang nga. Wala kami may atang na oras o may bigay na oras. Humingi kami, Panginoon, ng iyong kapatawaran. Humingi kami tuloy, Panginoon, ng pangalawang pag-aayos. Another chance, Panginoon, na sana po sa aming mga lahat-lahat na napag-aralan ay nilagay namin ang aming buhay. Hindi lang ang aking buhay, buhay din ng aking mga mahal, mga pamilya, kaibigan, at mga kapatid na may lagay sa tamang landas, sa tamang paglakad, sa tamang pag-aaral, sa tamang pagkuha ng iyong mga salita. Dahil ang nais niyo, Panginoon, ay ito po ang magiging application namin sa aming buhay na mahangad na maging kaagaya ng iyong anak Kristo. To become an imitator of your Son, Jesus Christ. To walk in those, Lord, ay hindi po maganda. Marami pong mga ups and downs, marami pong mga mangyayari sa aming pag-aayos. Ngunit sana po tandaan namin na hindi nyo rin po kami papabayaan na tahakin ang mga suliranin ng mga yon. Dahil kayo rin po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng mga pamaraan kung paano namin matatagumpayan ang mga suliranin na yon. At makikita namin ang kagalakan kung ginagawa namin lahat ito ayon sa inyong kalooban. Panginoon, salamat din po sa buhay ng bawat isa, sa lahat ng mga nakikinig dito sa iRadio, sa man sila sulok dito sa mundo. Nawa, Panginoon, yung pagbasa kanila ay makarating sa kanila, Panginoon, upang sa ganun nga ay maramdaman nila at ma-experience ang iyong kalawalatian, ang iyong pagmamahal sa kanila. At ganun nga ang iyong pagpapatawad din po. Patuloy din po na inangat namin ang iRadio programang ito sa pangunguna ni Brother Ramon at Sister Karim, kanyang pamilya, na patuloy, Panginoon, na sa kanilang mga pagsusubok ay dito po sila po mahuhulma ng kalakasan sa kanilang panampalataya. Kalakasan na harapin ang lahat ng mga pagsubok. Maging man mga bulaan o hindi, makikita nila, Panginoon, malalaman at may lalagay sa tamang ayos. Dahil, Panginoon, mahal mo din po ang mga tao na to. Kailangan lang po siguro ay mabigyan ng pagkakataon na ang mga puso ay muling maging laman, maging fresh, hindi na po maging bato. At patuloy, Panginoon, na inangat ka namin, Panginoon, dahil nga sa inyong ginagawang kagandahan sa amin. Maaaring pong sa aming mga pagdadaanan ay hindi maganda, ngunit ay mga salita ang nagpapaganda, ang nagbibigay tawid po sa aming buhay. Panginoon, mayroon din kami mga kapatid na nangangailangan ng mga kanilang mga sa pamuhay nila. Nawa, Panginoon, ay pagkaloob mo sa tamang panahon. Sa kanilang mga spiritual, inangad namin na pagpatuloy sila, Panginoon, na saliksikin ang inyong mga salita sa inyong naisulat na libro. At sa ganun nga, Panginoon, makita nila ang katotohanan. At ganun nga ay may pamuhay. At sa ganun nga, Panginoon, ang aming lahat na hangarin ay mabigyan ka ng kaluguran. At po tinalangin namin sa matamis na pangalan ng Yesu Kristo. Amen. 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 Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Pastor. Good evening. At muli, sa pagkakataon, kung magkaroon akong oras po. Next week ulit? I'll let you know by Sunday. Okay. Okay pa. Sige. Thank you, Pastor James. Thank you. Good night. Good night. Good night. Ayan. God bless. Thank you. Ayan. Pastor James Valdez, maraming salamat sa iyong i-share ngayong gabi. It's about true joy and happiness. Totoong ang tunay na kaligayahan. Ayan.
tunay bang kaligayahan yung ang Panginoon? Yung mga bagay na nakita na sa paligid natin, pangsamantala yan. Ito joy nandito. Temporary lang yung joy na Yung nandito sa happiness lupa. is ano yan. Pero yung kaligayahan natin sa Panginoon, yun ang forever. So ano yung ating pipiliin sa dalawa? Yung temporary o yung forever? Dun tayo sa forever, di ba? Ayan. So, to do that, meron tayong mga tips na binigay si Pastor James na paano tayo mapapasama sa ating Panginoon. Okay? Time to go. Any announcement? Wala naman. Allows? Oo. Negative. Lunchtime na yan. Nagugutom na yan. Kaya, Kain na po kayo. alas 12, 12:05 na sa kanila. Luluto na sila. Ay, ano, Nakaluto na sila. maghahain na. Pinakbit ng ulam nila. Sigurado. Yes. Time to go, guys, and see you tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Yes, enjoy the day. Ingat-ingat lang po sa inyo. God bless. And see you tomorrow. Bye. po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.